Mapagpalang umaga po at this is the last Sunday of the month of November. Ganun din papasalamat po ako sa inyong panalangin. Naging matagumpay din yung aking pagpunta sa ating pong church sa Mangmalan. Hindi ko na na-pull out yung mga pictures pero 51st anniversary na rin pala nila rin maliban sa Thanksgiving. So medyo talaga matagal na po yung ating church doon sa Tarlac, sa Mangmalan. At medyo nabitin lang dahil gusto pa sana akong ipasyal sa within the vicinity ng Santa Ignacia at yung mga places. At yung time dahil kinabukasan kailangan akong pumunta sa Tagaytay para doon sa ating YouTube na ating tinatapos. So, salamat po sa inyong mga panalangin. Our text for today ay makikita which is the fifth part na ating po pag-usapan sa Ephesians chapter 4 verse 32. Pwede po ba natin basahin po ito sa dalawang version sa NIV at saka sa Magandang Balita. So ito pong sinasabi sa NIV version, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." Sa halip, sa Tagalog na version, ito naman, sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tayo po muna yung manalangin. Lord, today we will be concluding our series for yung paghilom, wherein Christ is the one who will continue to heal us, and even those broken relationships ay siya pa rin yung pinaka-dahilan para mabuo, ma-unite kung kinakailangan, or magkaroon po ng pagsasayos. Today we are tackling the last topic about relationship sa iba't ibang areas ng buhay ng bawat isa. Lord, today allow us to really build in or mas lalo makita namin ang kahalagahan ng iyong nilayon na una, relationship namin sa iyo, relationship namin sa pamilya, sa church, even in the opposite sex, we're in the boy and girl, at maging kung paano rin po yung buhay namin, yung relationship namin sa iyo, makita namin yung mahalagang aspeto na ito. At kung mayroon pong whether hindi maayos na ugnayan ngayon, that kind of relationship, Lord, allow us to learn from this topic that we have this last part of our discussion. Nadakila ka namin at hinahayaan din namin ang banal na Espiritu na mag-speak sa amin at yung words mo namin kung pag-aralan ay mag-illumine ito at magbigay ito ng buhay sa amin so that we could use it, Lord, sa amin kung journey of faith as part of relationship is concerned. Thank you, Lord, and we give you all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. Balikan lang po muna natin yung apat na areas na pinag-usapan from first Sunday at saka last Sunday. Doon last Sunday ay wala po ako. Yung healing the past or yung childhood na either traumas or any problems na dinaanan ay pinag-usapan natin at mahalaga po makita natin dahil yung mga childhood experiences natin somehow ay habang tayo ay lumalaki at maging magkapamilya, even our status ay may mga sabihin natin effect lalo kapag may mga trauma tayong nadaanan. Pangalawa na pinag-usapan natin na pinis po ni Ate Sharon ay regarding sa mental healing. At alam naman po natin, napaka-challenging yung panahon natin dahil kahit na Christian, hindi po exempted. At alam naman po na may mga ibang mapapakinggan natin at ang isang kilala na lalo anak ng pastor halimbawa na babalitaan nyo nagpakamatay, nag-suicide because of the mental problem. At alam naman natin si Christ lang din naman ang magbibigay ng healing, even the mental aspect. And then si Lisa ay pinag-usapan naman po natin about emotional healing. And behavioral healing naman last Sunday at ngayon ay about relational healing. Ang katotohanan, tingnan niyo yung katabi niyo ngayon. Meron po ba kayong ugnayan sa isa't isa sa kanila?
pagkakilala kung meron man. Dahil ang realidad, hindi ka pwedeng mabuhay na mag-isa. Isabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng mabuhay na mag-isa. Yan yun eh. Hirap yan eh, no? And that is why, ang ating pong Diyos mismo, Kanyang nilikha lahat, nasabi niya napakaganda yung Kanyang creation. Pero pagdating sa tao, mas napakaganda yung Kanyang creation. Pero nakita naman po natin in the Garden of Eden, hindi po masaya si Adam or Adam sa mga hindi pa siya natatawag na Adam. And that is why God created women. So and that's yung marriage relationship sa chapter 3 nakita natin naman, o yung chapter 2 ay yung wedding. So, ibig sabihin lamang, God created human being in a relational, sabihin natin, na aspeto ng buhay. At ang kanyang purpose of existence dito sa lupa, tayo, ikaw, ako, ay para makipag-relate una sa Diyos at sa kapwa. At ang palaging sinasabi kapag pinag-usapan ko yung relational aspect ng buhay ng tao sa bawat isa, ay yan po yung napakahirap na bahagi. Bakit mahirap? Una, magkaiba man. Halimbawa, mag-asawa, magkaiba yung background ng buhay, magkaiba ng likes, ng dreams, ng mga pwedeng either sa pag-uugali, sa paglaki, nadala mo marahil yung any upbringing sa family at pinagsama ng Diyos. At kapag hindi po yan nagkaigi, may dumarating o pwedeng mangyayaring problema. Even inside the church, hindi po natin makikita na perfect. Tama po ba? Dahil kahit na magkakapatiran sa loob ng iglesia, there were always problem na pwedeng either mag-arise or pwede rin pong magiging maayos at the same time. O ibig sabihin, there were always a negative part of relationship, either broken at kailangan po ng healing. So, ibig sabihin lang, meron nga pong kasabihan at sa mga nakadalo ng retreat, yung ibig sabihin na hurting people or yung mga taong nasaktan ay mag-hurt din ng tao. Ibig sabihin, pwedeng saktan din ng iba dahil sa kanilang karanasan. So individually, bawat isa po ay mayroong dinadaanan o nadaanan or at present pwedeng nararanasan sa buhay as far as the relationship is concerned. So, mga 5 areas na ang isang mananampalataya o isang tao, kahit hindi man Christian, pwedeng nadadaanan itong 5 areas na ito. Na yun yung focus natin at sisikapin ko po in 45 minutes ay matapos ko po itong mahaba ng konti dahil 5 na areas. Una, family. Pangalawa, relationship sa magkakaibigan. At ang pangatlo, yung relationship either sa church, which is family of faith, inside the church po yan. At ito, medyo mas mamaya, mapakinggan po tayo ng isang testimony, relationship about boyfriend and girlfriend. So, hindi man natin i-detail yung mga part na yan, pero mas makikita natin yung kahalagahan. Yung mga either nag-i-exist or lumalabas ng mga problems about relationship sa boyfriend and girlfriend. And lastly, yung relationship natin sa Diyos. Hinuli ko po yung part na yun dahil parang tinignan ko na lahat ng mga aspeto ng pwedeng relationship na yan, there is one thing for sure na dapat mauna munang maayos. Doon nilagay ko sa last part yung relationship natin sa ating Diyos. Ngayon, dito sa 5 na ito, habang pinapakinggan niyo po ito, aling part po dyan na mayroon kang problem that you need healing as far as healing relationships? Either sa family, sa kaibigan, sa inside the church, if you are single right now, boyfriend and girlfriend relationship problem, or yung relationship mo kay Lord. So, ibig sabihin yung 5 aspeto na po yun ay dadaanan po natin in a minute. So, ang broken relationship, pwedeng nagkakaroon po ito ng deep wounds na kailangan po natin ng healing. Pero, nakita ko natin doon sa verse na binasa ko natin kanina,
yung salitang grace. Sabi mo sa katabi mo, grace. Wala ka dito si Ate Grace. Dito ba si Ate Grace? Si Ate Grace. So pag sinabi natin grace, tignan natin ano po yung kahulugan niyan sa kabuuan ng tinatawag natin healing sa relationship. Dahil kung tutuusin, ay bahagi po ng grace ay yung pag-forgive. Wherein kailangan nating mag-reconcile in a way kapag mayroon pong problem in a relationship sa limang aspeto na yun na bahagi. Ang nais ko pong tukuyin ngayong umaga sa ating pong pag-aaral ay maintindihan natin na yung relationship na broken, na sira o kaya may problem, there will be a need to reconcile. Dahil yun naman po ay kailangan natin gawin. Other than that, hindi po siya magiging strong at hindi magiging maayos. At yung biyaya ng Diyos na kailanganin natin ay nandoon. But at the same time, alam ko po na mahirap po kapag mayroon ka na pong itinatago o kaya kinikimkim na galit o kaya unforgiving sa iyong heart. Dahil kapag yan ang pinananatili mo at hindi mo yan inirelease, either take it na patawarin yung tao na nakasakit sa iyo, or kung ikaw naman ang nasaktan at yung tao naman ang in the other hand ang ibang nakasakit sa iyo, mas lalo pong mas mahirap mong iayos yung relationship. So, maliban po dyan, kapag nagkaroon ka po ng tinatawag nating umiiral na grace ng Lord, most likely yung grace na yun ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon para makawala ka doon sa broken and either hurting na situation. Kapag binasa niyo po kasi ang Ephesians, ito po ay, lalo na itong chapter 4, pinag-uusapan po dyan yung unity. Pero kapag mayroon pong sirang relationship, ano po kaya ang result ng unity? Ayan. Halimbawa, dito, magkakagalit po kayo. Katabi nyo, tignan nyo kung kagalit nyo yan. Papansinin nyo po kaya yan? Kung papansinin mo marami, papakita mo lang dahil dito sa church, medyo kailangan maging maayos, mabuti. Pero kapag may galing ka yan sa kanya, yung kaloob-looban ka ng ngingit-ngit, ay talaga po wala akong magandang magiging ugnayan. On the other hand, pwede po pa nga na ang mangyari po ay yung lalim ng sugat na kinikimkim mo, magbibigay ito ng lalim pa ng hindi maayos na either pananalita or kilos. And that is why importante po yun na maintindihan natin. Naninais ng Diyos, kasi kung tinignan niyo po yung chapter 4 na yan, pinag-usapan po dyan yung unity. Yung magiging maayos sa bawat isa. Lalo na kung titignan niyo po yung kasunod na verse ng chapter 4 verse 3. After ng verse 2, tingnan niyo po. Gayon din naman nang hindi pa tayo nanalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutan ito. Sorry, Galatians pala yung aking nakita. Okay, verse 3 ng chapter 4. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, ano pa yung kasunod po yan? Binabanggit. Maliban po dyan sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Kaya kapag wala pong maayos na relationship, hindi ka mapapayapa. Sa pagtulog mo, ay baka nga pati sa pagkain, hindi ka makakain. Kasi iniisip mo, pag nakita kayo, malalim yung sugat, halimbawa, marami po yan. At yun po yung nais ng Diyos na makawala ka dyan. And that is why we need the healing in the relational aspect. So, unang bahagi po, na kailangan ma-restore ka as far as the healing inside the family. Kasi po, ang pinlano ng Diyos sa pamilya ay kailangan po magkakaroon ng tinatawag nating foundational na pamumuhay na mayroon ka. Ibig sabihin, kung sa pamilya po mo ngayon ay hindi ka lang at ease, hindi maayos yung relationship, lalo yung mag-asawa, at in relationship ng magulang sa anak or anak sa magulang, mahirap pong mamuhay. And that is why yung verse 42 na binanggit na po natin binasa kanina, ay pinag-usapan na po yun that we are called to be kind and compassionate to one another. So sa loob pa lamang ng tahanan, dapat mayroon na pong maayos na ugnayan. At yun po yung plano ng Diyos na dapat makita sa loob ng tahanan. Bakit po? Kasi pag inintindi po natin ang importansya ng pamilya ay napakahalaga. Yan po nagbumula yung support system,
family members provide emotional, spiritual, and practical support. Pero kung sa pamilya hindi na nagkakaigi, halimbawa, sa ngayon kung tatanungin ko po kayo, sa loob ba ng inyong pamilya, pag nagsama-sama kayo, mayroong joy, mayroong peace, mayroong love? Pagbangayan na ho ang nangyayari or galit ang umiiral sa loob ng tahanan, kapatid, most likely, kapag mayroon kang ugnayan outside the house or the family, baka mamadala mo rin yun. At initially, ang pwedeng reaction mo, halimbawa, hindi mo maintindihan yung kaibigan mo, yung pangalawang bagay titingnan na relationship. So, hindi mo ma-share din yung klaseng magandang relationship. Dahil doon pa lang sa loob ng tahanan, marami nang nangyayaring emotional na tinatawag natin ng mga baggages. Tatanungin ko rin po kayo ngayon, sa kabilang banda, ano kaya naman yung itsura ng isang tahanan na yung magulang, maayos ang ugnayan, yung mga anak, either father or mother to their children, at yung mga anak sa magulang, ano kaya naman ang picture ng isang tahanan? Ano po kaya ang gusto niyo mangyari? A family that is enjoying the joy, the peace, the love, the care. Imagine po yun. At kung wala ka doon sa pangalawang binanggit ko na pamilya, kapatid, I think there is a need to see how you could contribute. Kung ikaw yung parent, kayong magulang, baka nga kung hindi maayos yung relationships, kung pag-asawa halimbawa, baka kailangan niyo muna mag-reconcile, din siya leader higit. Why? Kasi lalo na kapag ang mga magulang na hindi nagkaigi, kitang-kita ho yan ng mga anak. Tama po ba mga anak? Ano yung nag-ibig talaga yun? So ibig sabihin, hindi tinisin niyo po ng Diyos na magulo po ang tahanan. Yes, there will always be differences, halabas talaga po yan, yung pag-uugali ng magulang, kayo mga anak. But the reality is God created the family into one unit. Kasi lang din po yung mahalagang bahagi na kapag maayos ang pamilya, sigurado naman po, maayos yung ugnayan sa labas. At even as you grow inside the church, as a church, magiging maayos din along the way. Tama po ba? Ang tanong ngayon, dinidream mo ba na ma-reconcile kaya iniisip mo na maayos yung family mo? Kasi nandyan yung support system. Hindi lamang po yan ma-recognize niyo po na sa bawat pamilya po may tinatawag tayong either reality na nagaganap, either hidden, unspoken, either yung tinatawag nating conflict and disagreement, nagaganap din po yan dahil na hindi pa perfect ang family. Kung may frequent arguments, unspoken expectations dahil minsan dyan nagsisimula, or their parental pressure dun sa mga anak, lalo na sinasabi ng mga magulang, bakit naman hindi mo nakitang 89 or 90 or 100 yung grade? Ito totoo. Anong nangyari? So, doon sisimula na po yung high expectation na hindi nakuha ng anak. I think, bakit pwedeng pag-usapan naman anong nangyari na? Bakit nangyari itong grade mo ngayon? Dati naman, nagna-90 ka, ngayon 70 na. Pag sinabi nung anak, kasi naman nanay, tatay, yung bakol ko hindi sumasapat, kaya guguto. Doon pa lamang sa bahagi na yun, nakikita ho natin yung mga either lack of communication, kung mayroong ganoon, avoiding deep topics about neglecting affection, o lalo na mas mahirap po dito kapag yung parents wala sa tahanan, meaning either isa o dalawa ang wala, naging challenge din po yun sana. Either past wounds and unresolved pain, unhealed trauma from childhood, or parenting betrayal, or infidelity, or dishonesty. Lahat po ng mga issues na yan, of course, mayroon pong reality na nangyayari po dahil nga hindi po perfect ang family. Pero ninanais po ng Diyos na baka sakali sa inyo pong pagdulog sa Panginoon ay hilingin yung restoration or healing inside the family if there is things na nagaganap sa pamilya. So ibalik niyo po ngayon, dito sa unang point natin. Are you seeing your family
sabihin nating hindi maayos na relationship, baka kailangan mong manalangin at hingin sa Diyos na mahil yung family. Baka ikaw din gamitin ng Diyos. Kung halimbawa, pasimulan natin kung ikaw yung magulang, if you have challenges sa iyong spouse o yung mag-asawa, baka kailangan nating balikan ano ba yung dinisenyo ng Diyos sa isang pamilya. Hindi talaga dinisenyo ng Diyos ang pamilya na watak o sira. Kinakailangan makita na yung si Lord mismo, kinreate niya ang family, small unit to become united in the Lord. So, baka kailangan natin ng healing dyan, mamaya pwede natin hilingin sa Lord. So, yun po yung una. Pangalawa, healing in friendship. Ito, the power of connection. So, Proverbs 27 verse 17. Ito ang sinasabi, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Alam niyo po kasi, I don't know kung sino ko dito yung maraming kaibigan, mga 10. 10. Alam niyo mga iba, wala ata. Pag wala ka ng kaibigan kapatid, medyo may problema yan. Ibig sabihin, gusto mong ano lang, sariling isolation, tinatawag natin dyan eh. Pero mahirap yun, hindi ko pwedeng mabuhay ng isolate ka. So, ibig sabihin, this part of relationship ay, ano naman po yan, hindi naman kinakailangan yung kaibigan na dapat, ganito sila dahil, ano po yan, kanya-kanya rin pong either status yung kaibigan na pwede mo makakaugnay as you grow up. At ang katotohanan po, pwede naman yung kaibigan na pwede kang dalhin sa tama, at meron naman mga kaibigan na pwedeng dalhin ka sa, saan kaya? Sa likong buhay. At yun mas mahirap. Kapag gano'n po ang kaibigan mo, mag-isip ka na kasi wala kang patutunguhan. Dapat hanapin mong kaibigan yung makakapag-lead sa iyo sa tama. Dahil kung tutuusin, sila rin yung magpo-provide ng emotional support, encouragement during tough times. Maliban sa family, kung mayroong kang maayos na pamilya, ay pwede rin outside of that kind of relationship ay yung kaibigan. Kung titignan niyo po, halimbawa, yung life po ni Absalom at saka si David, grabe po yun. Pag binasa niyo po yung life nila, na kahit na yung pinaka tragedy na magaganap kay David, sinasabi ni Absalom, napapatayin siya ng kanyang tatay na si Saul. So grabe po yan. Jonathan, I mean. Sa isip ko Jonathan. So in that way, kung titignan niyo po yun, para bang kung ilalagay natin, siya yung susunod na magiging hari. Either pang namatay si Saul, di po ba? Pero tinignan niya po yung klaseng commitment nila na gano'ng kalalim, na kahit na yung pinaka-worst thing na pwedeng mangyari sa kanyang kaibigan ay kanyang ililigtas. At papasok din po yung kaibigan na dapat may accountability. So, of course, maliban sa pinag-uusapan natin sa discipleship sa D-group, pero even our friends, kung magiging kaibigan o kaibigan mo dapat ngayon, ay magiging accountable ka rin sa kanya at accountable din siya sa iyo. Dahil yung mga good friends challenge us to grow and become better versions of ourselves. Pero kapag nagiging worse ka sa astahin mo o yung pamumuhay mo dahil sa influence ng kaibigan mo at nagiging napapalaglara ka, in a way, either ginagaya mo yung maling gawa, ay hindi na ho tama ho yan, in a way. Hindi na tamang kaibigan ang iyong nakikita. Dahil natin din sa point din na marirecognize mo yung once in friendship. Ibig sabihin, lalabas din po yung friendship that can suffer from various challenges. Either conflict na magiging kakaharapin nyo or disagreements, differences of opinion. Meron po naman talaga ganun eh. Na hindi kayo either wala naman pong lahat ay katulad kayo ng taste, magkakatulad kayo ng mga aspirations. Mayroong mga differences along the way. Or kung darating din yung point sa iyong kakaibigan, yung ibibitray ka, yung trust issues nawawala, or mas matindi po kung imamarites ka pa. Gossiping. Kasi halimbawa, ilinukas mo yung buhay mo sa kanya. Pero anong gawin, napakinggan mo na chinismis na pala yung buhay mo. Sabi mo sa katabi, walang ganyanan dapat bilang kaibigan.
Kasi mangyayari po yan, kapag nalaman mo po yan, na-betray ka na, or ikaw na ay hindi mo na siya napagkatiwalaan sa mas tinatawag nating mga secrets na binabanggit mo sa kanya. Kapag dumating naman siguro yun, baka nga, kailangan nyo mag-reconcile. At kung nandun ka sa ganitong kalalagayan, kapatid, huwag mong pagtagalin. Kasi otherwise, ang mangyayari dyan, either yung galit mo, at ang mas mahirap din, kung nalaman mo rin yung kanyang buhay na ganito siya, ibinukas niya sa iyo, i-chismis mo rin yun. So mas lalong lumalawak, lumalaki, at magiging hindi maayos po yung relationship. So, sa second part na ito, sa relationship ng magkakaibigan, maintindihan natin na sila yung mga ginagamit din ng Diyos dapat, na tayo ay maging mas mapaiging. Though, siyempre, hindi naman perfect yung relationship ng magkakaibigan, pero sa panahon na mayroong mga conflict, sa mga panahon na mayroong pong mga hindi maayos na ugnayan, ay the more na mas lalo kayong magkaroon ng reconciliation at pagsasayos. So, dalawa na pong point ating tingnan. Una, ang relationship sa family. Pangalawa, sa friendship, either kaibigan yan inside the church, kung mayroong mga magkakataong ganun, o kaibigan outside the church, either yung kapitbahay mo, o yung habang lumalaki ka, sa area na kung saan ka sinilang, mahalaga po na maayos po yung bahagi niya. Ngayon, punta tayo sa pangatlo. Alam niyo po sa church, mahirap palagi na dinidin ng pastor o mga leaders kung sa ngayon ay yung relational aspects inside the church. Ngayon, kung ilalagay natin kaya, dahil sabi ng Galatians chapter 6 verse 2, we are reminded, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Pag doon sa family hindi naging maayos, outside of that family, kapag nakipag-ugnayan ka sa kaibigan at hindi na rin maayos, ano kaya ang resulta kapag pumunta ka na doon sa church wherein you are looking a good relationship? Most likely, kung hindi po maayos yung relationship mo doon sa dalawa, dadalhin mo rin yung ganung bahagi. Or kung ikaw naman ay magiging dahilan ng hindi maayos na ugnayan inside the church, napaka-challenging po yan. Lalo na kung ang D-group mo ay yan ang kanyang kakaharapin, mas mahirap. Kasi tingnan natin, yung purpose ng church sa community, at papasok po uli yung word ng accountability partners to grow in holiness and by prayer, support, and encouragement. And I think yun po yung mahalagang bahagi na hindi ka lang pumunta sa church para maghanap lang ng either upang palad o kaya magiging kaibigan pero hindi yung lalim na maayos na kaibigan. Dahil pinapos ng Lord ang church na isa siyang community wherein yung accountability ay nandiyon para mag-grow ka in holiness. Sa mga panahon ng pananalangin, you have a person to share your prayer request. Yung support and encouragement sa mga panahon na ikaw ay nadi-discourage. Inside the church, I think mahalagang maintindihan natin na bahagi po yan na pwedeng maranasan. Ma-identify din natin yung areas of hurt within the church. Of course, yung conflict and division, yung neglected and isolated, spiritual burnout, overwhelmed and discouraged. Kung sakali man, tumagal ka na dito sa church ng batasan, pero nararamdaman mo ngayon parang isolated ka, baka may problem within. Ano ba yung klaseng relationship na in-establish mo sa kapatiran? Is it a personal relationship na yung kung mag-gay ka lang, doon ka mas lalo lalapit sa kanila? Or you could also share your life and even to be part sa community wherein you will be part of living of encouragement sa isang tao, sa isang kapatiran. O kung dumarating ka naman sa burnout, ibig sabihin, masyado bang natuto ka na pinokos mo yung buhay mo sa paglilingkod, pero hindi mo nakita na hindi ka lang dapat nag-iisa na nagsuserve kay Lord. It is a one serving church to glorify the Lord and serving Him in whatever capacity. Ibig sabihin yan, kailangan mo ng mga kapatiran sa church who will encourage you in the time of your burnout. Yung discouragement. Yun ang kagandahan po kasi sa church ngayon. At napapansin niyo po ba na itong after ng ating retreat, yung mga nagte-testify ngayon dito, inilagay lang po namin, siguro sa next month ay wala po yung ganon.
Kasi baka mamaya, baka mahirap pa ka mag-testify dito, malalaman yung buhay ko. Pero ang katotohanan, yung mga taong nag-testify dito, waiting sila dahil hindi nila pwedeng ihiwalay ang kanilang sarili na yung vulnerability, hindi na mahulugan na yung changes nila, yung kahinahan nila. Kundi sinishare nila yung reality ng buhay dahil yan naman talaga ang nagaganap sa church. Pero of course, kayo na nakakapakinig ng mga testimony, huwag niyo pong imarites sa iba. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong imarites sa iba. Kasi kung pag ikaw ang manggagalingan ng pagmamarites, may disiplina rin ng church na gagawin sa'yo. Take note on that. Ibig sabihin, kapag ibinulgar mo sa iba, tapos nalaman nung testify dito, take note. Ang pagsisimula ng gossiping at ikaw yon, pwede ka rin managot, didisiplinahin ka ng church. Meron tayong ginagawang ganyang proseso. Kapag yan ang manggagalingan ng gulo, inside the church, yung sasabihin mo sa iba, na napakinggan mo dito, pwede ka rin kumarap sa disiplinadong pagkilos. Ayaw natin mangyari po yun. Tama? Sabi sa katabi mo, huwag natin imarites. Ano natin, commitment natin po yan. Ha? Wala man tayo sa form, pero bahagi. Pero alam mo po ba, kapag nagkakaalaman na po tayo sa lahat na pag gagamitin natin yung word na baho ng bawat isa, may chichismis pa po ba dito sa loob? Chichismisan pa ko kaya? Kaya alam naman na pala. So hindi na. Kaya hindi niyo po i-chichismis talaga yun. Amen? So palampakan muna natin ang Lord. As a church, we are accountable to whatever things na sasabihin natin even inside or outside the church. Dahil part po yun ng ating pong pakikipag-ugnayan. But if you have problem in the relational aspects inside the church, either sa inyong mga D-group, please, be reconciled. Kasi kung hindi ko kayo lalago, kapag dala-dala niyo po yung galit, yung unforgiving heart, kung sakali man sa family, sa kaibigan, or in the church as well. So, I pray na mangyari po, maiayos niyo po yung bahagi na yan. So, healing in the community, which is the church. So, tatlo lang po yung ating pinag-usapan. So, may dalawa na lang po ako. Una, relationship saan? Family. Pangalawa, friends. And girlfriend and boyfriend. Sa friends naman. May ito pangatlo, yung relationship sa faith with this inside the church. Ngayon naman po, yung pang-apat na bahagi sa relationship ng boyfriend and girlfriend. Today, before ko po i-go on dito sa pang-apat natin, tinatawagan ko po si Kuya Aran Floresta to share with us his life. Ito po medyo mabaho po talaga. So, yes po, magandang morning po sa bawat isa sa akin. So, this time po, isi-share ko po sa inyo yung aking experience na siguro wala pa siguro konti lang nakakaalam nito na napagdaanan ko before na patungo nga po sa topic po natin sa umaga. So, tutuloy po tayo. Good day po sa ating lahat. And our theme today is healing relationship, reconciling through God's grace. At first glance po, madali pong sabihin ang forgiveness, pero mahirap siya gawin kapag ikaw mismo ang nasugatan, nahirapan o nagkamali. Kaya today, I want to share my story and how God healed my broken relationship with Him, how He helped me deal with my hidden sins, and how His grace restored my life, my ministry. I am John Ana Floresta, and this is how God met me in my failure, healed my heart, reconciled me back to Him and to His church po. Lumaki po ako sa isang Christian family, pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na ako matutokso. Nagsimula ang aking struggle noong college at nagkaroon po ako ng girlfriend na non-believer. Alam ko naman na hindi ito kalooban ng Diyos, pero pinilit ko pa rin kasi nga gusto ko. At first, okay pa, pero nung habang tumatagal, napunta na kami sa mali. Naging routine na yung last, nanonood ng porn, giving into temptation, eventually failing into sexual sin. Habang nangyari yun, active po ako sa worship ministry, kaya nabuhay ako sa double life. Isang buka sa church at isang buhay sa labas.
Dahil po sa guilt at hiya, nag-quit ako sa ministry. Mas pinili ko yung desires ko kaysa sa command ng Diyos. Pero hindi ko alam tapos ang struggles ko. Itong date na ito, hindi ko talaga ito makakalimutan. July 13, 2020, which is my birthday. Mismong araw ng birthday ko po, nagising ako sa isang message ng confession which is my ex-girlfriend, na niloloko niya ako. So, nag-cheat po siya sa akin. She said that I was cheating on you with my coworker. So, that time po talagang grabe po yung naging sakit sa akin, galit and betrayal and frustration ko. And lahat po talaga yun is talagang hindi ko po alam na kung ano po yung iisipin ko because instead of celebration, naging grieving po siya. Pinilit ko siya kayanin mag-isa, pero kasi naisip ko na kaya ko. After 2 to 3 months, bumigay ako. Lumapit ako kay Pastor Johnny at ipinuwento ko lahat. Hindi ko makakalimutan yung isang sinabi niya sa akin hanggang ngayon naalala ko pa rin. Niya, okay lang yan. Buti nga ngayon na ginawa yan, papaano kung kasal na kayo. So that time po, talagang nagising po ako sa katotohanan na ang lahat po ng decision po natin na wala po sa Panginoon is talagang matatapos at matatapos. Hindi po talaga natin pwede ipilit. Doon nag-start yung healing ko. Parang binuksan ni Lord ang mata ko para makita ko kung gaano niya ako pinoprotektahan. Hindi po naging madali ang process. Yung years of sexual sin and lust ay naging stronghold na mahirap basagin. Pero sa tulong ng Diyos, sa tulong ng daily devotion ko with the Lord, may accountability partners and leaders, and the Holy Spirit po, ay unti-unti akong lumaya. Sometimes po mabagal at masakit. Pero araw-araw, God was pulling me out of my old life. Hanggang unti-unti, tinalo ko ang struggles ko, especially pornography and temptation. By the late 2023, or early 2024, kinausap ako ng Young Pro Boys headed by Kuya Bo, na hinihikayat nila akong bumalik sa ministry as assistant and co-leader, or co-leader po. Hindi ako confident, pero sa grasya ng Diyos, pumayag ako. At mula noon, nakakapaglingkod na ako ulit ako sa AGR, especially sa kids kantata last year, iba't activities pa po sa church. God did not just heal me, He restored me. Ngayon, by the grace of God, I am serving in Ashley, Youth Ministry at sa Caloocan Church. At alam ko na mas malaki po plano ang Diyos sa akin. Dahil sa sabi niya sa Jeremiah 29:11, meron siyang plans to give me hope and future. Isang verse na naging anchor ko ay ang Psalms 147:3. He heals the broken-hearted and binds up their wound. Totoo po yan, ginawa niya po yan sa akin. Hanggang ngayon, work in progress pa rin po ako. Pero everyday, God is changing me. And giving me strength to walk in freedom. Kung nandito ka ngayon at may struggle ka, kahit anong kasalanan niya, please remind this. God does not expose you to embarrass you. God exposes you to heal you. Don't be afraid to open to God and trusted leaders. Let them walk with you. May pag-asa, may restoration. Sabi nga po sa God promise sa Jeremiah 30:17, I will restore you, I will heal your wounds. Thank you and God be the glory. Okay, amen? Amen? Palpakan muna natin si Lord. May kagandahan sa church. There is only healing inside the church. And of course, the way He leads His people. Okay, this is a relationship, girlfriend relationship na pinag-usapan natin sa pang-apat. Alam po natin as young people, yung relationship, especially romantic ones, can feel excited, di ba? Full of hope somehow, and promises. However, they can also be a source of hurt, misunderstanding, and even heartbreak. Pero ano niyo po, dinisenyo ng Diyos actually yung relationship as far as yung girl and boy. Lalo na kapag pag-usapan yung married life. But relationship reflects God's love as far as yung dinisenyo ng Diyos na relationship. Love is more than a feeling, of course. Dapat maintindihan niya ng mga kabataan kasi masyadong kapag tumibok daw ang puso, feeling talagang nasa high cloud 9 and everything. Kaya kahit hamakin ng lahat, masunod ka lamang. Pero hindi lang po feelings po yan. Kasi in 1 Corinthians 13 verse 47,
Ano ko lang po paraphrase ko lang yung part na yan. For to say ko kasi mahaba. So this love goes beyond infatuation or physical attraction. It's about commitment, respect, and care. And God is the source of love. Of course, dapat maintindihan din po yan. Dahil yung 1 John 4:19 says, we love because He first loved us. So God's love should be the foundation of all our relationship, and even the girlfriend and boyfriend relationship. At dapat sa girlfriend and boyfriend relationship, pinupursu yung purity. Amen? Sabihin ng mga kabataan, purity. Of course, hindi rin sa mga kabataan yan, even yung mag-asawa, talagang ipupursu yung purity. Honoring God with your body, as 1 Thessalonians 4:3-5 na binabanggit. Hindi na ko natin babasahin yung mga verses na yun. While it is tempting to give into physical desires, God calls us to honor Him with our bodies. So, ibig sabihin, mga kabataan, please, take or give boundaries. Setting boundaries, like sinasabi ng Proverbs chapter 4 verse 23 says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Setting boundaries protects the relationship and helps build trust, respect, and ensures that relationship is honoring God. So parang kung may mapapasok sa relationship dito ng mga kabataan, even though yung mag-asawa, ipapasok pa rin yun yung kahalagahan ng purity. But in a way, dapat yung respect, yung trust, yung honoring God in whatever relationship that you have. Ano ba yung mga common struggles dito sa part na ito? Pagamat you are pursuing the purity. Yung tinatawag nating miscommunication and unrealistic expectations. Or pag pumasok na yung mga misunderstandings dahil siyempre, lalo na kung ang bawat isa ay itutuon, ay igigiit yung rights, yung gusto at everything, yung mga expectations versus reality. Na akala ko ang bait nitong aking girlfriend na ito o boyfriend, di pala. Pagtulog lang pala mabait. Dito na. Okay. May nagpipid ba? Kapag pumasok na po yung betrayal or yung tinatawag nating lies, mga pagsisinungaling, kasi hindi ako nakarating sa date natin dahil ganito. Ganito. Parang date talaga, no? Kaya pag pumasok na yung mga temptation, emotional hurts, feelings insecure or jealous. Halimbawa, habang nag-date, may nakita yung halimbawa yung lalaki mas maganda pa kaysa kanyang girlfriend. Nakita ng girlfriend niya na tumingin sa iba. Bakit sa kanya tumitingin? Dapat ako lang ang tignan mo. Pagtingin mo para ba nakapako lang talaga dapat sa akin. Ano yung paningin, hindi na sa iba. Parang matindiho yan. Uy! Aray! Di ba? Bakit may mga ganun linyahan, you know? Or yung unhealed wounds or baggages from the past. Lalo na kung dinadala mo yung mga lumipas na mga pangyayari at hindi naging maayos yung relationship that could make the relationship breaks or broken. And that is why we need that kind of healing and relationship. And I pray kung pag dumalo ko kayo sa kanya mga kabataan, dapat makita niyo yung pinaka-main purpose ng relationship. It's to glorify God, make trust, and may the Lord be glorified. So, yan po yung pang-apat. So, balikan lang muna natin bago tayo tumungo sa pinakalas na is important na aspeto rin po yan. Una, relationship na healing na kailangan kung kinakailangan. One, family. Pangalawa, friends. Pangatlo, church, which is the family of faith. And then yung pang-apat, it's a relationship with boyfriend and girlfriend. And then last, yung healing and restoring your relationship with God. A call to surrender. Tinitingnan ko kung may maayos kayang relationship yung bawat isa kay Lord. Pag sinabi natin maayos ay talagang you are walking in faith, in truth, you are living in righteousness and holiness, and you are right with the Lord. Posible kaya na maging problem sa family, sa
friend, either inside the church at boyfriend-girlfriend, maayos din? Kung maayos yung relationship mo kay Lord? Okay. So, ibig sabihin, doon sa apat na pinag-usapan natin, most likely, baka nga kapag hindi nga maayos yung relationship mo kay Lord, eh, affected yung apat. Kaya sabi mo sa katabi mo, importante pala itong panglima. Yan. Kaya pakinggan mo, Marili. Importante itong panglima. Kasi yan yung pinaka-foundation ko ilalagay natin sa any relationship. At baka nga dito rin, kailangan rin ng healing. Kasi hindi nga maayos yung relationship mo kay Lord. So, ang most important relationship na dapat natin isipin is relationship with God. Pinaprioritize natin dapat siya as we live in filled with the Holy Spirit. Dahil si Lord mismo rin sineshape niya yung character natin. At the same time, yung buhay na binabago ng Diyos o binabago at patuloy na babaguhin ng Diyos ay siya rin mag-shape sa iba. Meaning, as you have the right relationship, surrendered life to the Lord, manonurture mo rin yung relationship mo sa iba. Dahil yun ang pinaka-foundation. Subalit, kapag pumasok yung sin, guilt, shame, and fear, hindering person's relationship with Christ, these burdens cause people to distance themselves from God. And at the same time, yung effect po niyan, yung relationship mo sa family, relationship mo doon sa kaibigan mo niyan, relationship mo sa church, or relationship mo sa boyfriend, girlfriend, it will also affect. And that is why this important part ng relationship natin sa Lord, a call to surrender is important aspect. Una, na hakbang na pwede mong gawin kung kailangan mong iayos yung relationship mo kay Lord. Kung sa tingin mo yun, mas lalo mong kailangan na maging mapalapit kay Lord. Una, i-admit mo that we are all sinners at kailangan mong mag-repent. Meaning, you come to God. Bumalik ka kay Lord. Kung sakali ka ngayon, nag-drift away ka na sa iyong relationship kay Lord. Meaning, lumalayo ka in a way dahil hindi mo na masyadong pinagtutuunan si Lord sa buhay mo. You must come to Him. Dahil yung Romans 3:23, for all I'm sin and fall short of the glory of God. Pinaka-basic po yan. Or even 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and He will forgive our sins and purify us from all unforgiveness. Meaning yun po yung mga mahalagang hakbang na pwede mong gawin if you want your relationship right with the Lord and be restored to Him. Restore trust in God. Pangalawang pwede mong tignan. Sa mga bawat pagkakataon, life's hardships or personal failures causes us to love and trust in God. And that is why we are called to trust His plan, His timing, and His love for us. Ano niyo po kung tutusin, yung maayos na ugnayan natin kay Lord, kapag mayroon po mga challenges sa buhay, the more na hindi ka dapat lumayo kay Lord, dapat nga the more kang lumapit kay Lord. Amen? Kasi hindi makakatulong po yung paglayo mo kay Lord. Otherwise, dadalhin mo yung bigat sa araw-araw na wala kang katuwang. Na samantalang si Lord, sinasabi niya na lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lupa. Matthew 11:28 ito na ibig sabihin, katuwang natin dapat ang Lord. Of course, maraming pagkakataon, ibinibigay natin sa Kanya lahat ng burden natin. Tama naman po yun. From the other hand, as we walk with God, siya mismo talaga naman ang tutulong sa atin, sasamahan tayo. At minsan naiisip na natin na wala na ang Diyos sa mga panahon na yan dahil nakafocus tayo doon sa mga burdens at mga challenges sa buhay. Pero si Lord, ini-invite tayo palagi na lumapit po sa Kanya. At I think yun po yung magandang bagay na dapat po natin gawin. Proverbs 3:5 and 6, bina-encourage tayo, trust in the Lord with all your heart. All your... Bakit? In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct our path. Ibig sabihin lang, as you admit your failures o yung pagkakamali, ay yung pagtitiwala kay Lord ang hakbang na pangalawang pwede mong gawin. And yung pangatlo, ito maganda, yung pagmamahal ng Lord, hindi po yan nagmamaliw. Sabi mo sa katabi mo, hindi nagmamaliw yung pag-ibig ng Diyos. Kahit na marami kang failure na ginagawa, kahit sabihin mong
Ano ba yan? Bumabalik ka doon sa mga bagay na alam mo mali. Still, actually hindi ka iniiwan ng Lord. Ikaw lang yung lumalayo. Pero yung pag-ibig ng Lord, yung grace niya, ay patuloy na mananaliwa at palaging araw-araw new every morning. Ibig sabihin lamang, may binabanggit si Paul dun sa Romans 8:38 to 39, give us confidence for I am convinced, sabi po niya, that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Maliban sa matanggap mo yung biyaya at pag-ibig ng Diyos, kailangan mo i-surrender. You surrender to God's control para sa ganoon hindi tayo mag-struggle. So wanting to handle life in our terms, but God calls us to surrender and trust, think that His ways are higher than our ways. I think yung mahalagang bahagi dito, kapatid, sa walk natin sa buhay nito, our journey in life, hindi po mahalaga yung bilis ng paghakbang mo. Ang mas maganda, the more you walk closer to the Lord, hindi man siguro madali, pero alam mo yung buhay mo nakasurrender sa Kanya, naniniwala po tayo may magandang patutungan ang buhay. At yun po ang malaking bahagi na dapat po nating paghalagahan sa kabuhay. So, natapon na po natin yung 5 bahagi ng relationship. These 5 areas na ito na pinag-usapan natin at dinidiscuss natin. Alin dyan yung kailangan mo ngayon na ayusin or kailangan mo mapalago pa, mapalalim pa sa kabuhay. Though kung may hurt, kung may unconfessed or kaya'y broken relationship or unforgiving heart or relationship na gaganap, mayroon pong isang nadalon ako na seminar about mentoring and discipling the church. At isa doon sa nagturo ay si Pastor Rolly Manuel. Isa po siyang kilala rin po lalo nung nag-serve pa siya sa PCEC. Actually this last week or last few days ay nag-celebrate siya ng 68 birthday po niya. At tinutuloy ko rin mga pagkakataon kapag may mga seminar ay marami ako natututunan sa kanya, sa Pastor Rolly Manuel. At ito yung kanyang parang suggestion para maging yung closing the loop na tinatawag or para ma-close yung any relational problem na dapat gawin na hakbang. And I think, tingnan natin yung mga ilang slides na makakatulong sa atin steps towards healing na tinabanggit. Tingnan na natin or application lang muna. Yeah, application lang muna po. So, we are never more like Christ than when we forgive. Ibig sabihin, hindi naman nangangahulugan na kapag nag-forgive tayo ay banal na tayo. But relational healing is not about who is right and but who will reflect Christ. As we extend grace, peace replaces hostility and love becomes the bridge again. Ibig sabihin pang yung biyaya ng Diyos na dumadami sa atin, kaya nating magpatawad. Kaya nating tanggapin yung tao na kahit hindi ka tanggap-tanggap. Amen po ba? And that grace will also give us peace at yung galit o yung hostility will replace love and become the bridge again. And that is why releasing or let go and bitterness and resentment, reconciling, take the first step towards peace and restoring, rebuild trust through love and humility. So 5 areas po na pwede nating karoon ng healing as we do this. Sabihin natin pwedeng pamamaraan how we do it. So una, na bahagi, tingnan natin yung next slide. Kapag may offense, either na-hurt ka o kaya nasaktan ka talaga sa kalalasan mo sa buhay, either from the family doon sa 5 aspects na pinag-usapan natin. Doon yung pang-5 bahagi naman po yun na minsan iniisip natin, lalo kapag hindi na dinidinig ni Lord ba yung mga prayer, parang iniisip mo malayo na si Lord. So, ano yung pwede natin gawin? So, that's first offense, siyempre nasaktan ka. Most likely, kapag na-hurt ka, pwedeng ang sunod ay anger.
Sino ko dito nasaktan na tuwang-tuwa pa? Salamat, sinaktan ko. Most likely, emotional ka yan. Ang malimit nga yung magre-retaliate ka. Alam na kung ayaw mong masaktan, galit ang lalabas talaga yan. Either you will make that anger, kikim-kimin mo yan sa loob mo, o sasabihin mo yung galit. O galit na galit ka. So, dalawang pwede mangyari. Yung hatred and bitterness, ignorance. Pero ito yung maganda. Baka ang kailangan mong gawin ay kasunod niyan ay tinatawag nating choose to close the loop. Ano yung ibig sabihin po yan kasunod? Ibig sabihin, you will make that heart in preparation. Meaning, handa ka dahil nasaktan ka, kausapin mo yung tao, gusto mong maayos, either kung ikaw yung anak sa magulang mo, o kung ikaw yung kaibigan mo, o kung sa boyfriend-girlfriend relationship, lahat po yan pwedeng magiging applicable. So, i-prepare mo muna yung sarili mo, handa ka na bang harapin siya. Kaya pinanalangin mo yan, iniisip mo kung ano yung masasabihin mo na hindi na magiging mas lalong mag-retaliate kung may sasabihin ka dahil handa ka ng pagtanggapin kung ano man yung either ikaw yung papatawad o ikaw yung matatanggap ng kapatawaran. Then after that, ang pwede mong gawin ay forgive. Yan yung pinakamahirap na bahagi. Di mo ba? Pagkas nga kamay yung pinakamahirap na bahagi. Forgiveness. Yung mga iba parang kaya na yun daw. Talagang pinakamahirap na bahagi mo yan. Pero yung dapat ding gawin na kahit mahirap, yun ang isang hakbang na dapat mong gawin. Ano yung kasunod po niya? Na you forgive and then loving will be there. Kasi yun yung love, that grace that abounds. And then after that, ano yung pwede mangyari? Of course, babalik ulit kung mayroong pagkakataon. Rebuild trust or yung relationship na papaayos. And I think yung pinaka-wisdom po niyan, hanggat hindi ka handa at i-prepare mo yung sarili mo sa pagpapatawad, mahirap mong gawin yan. Pero kapag ready ka, kaya mong gawin, harapin, either yung anumang relationship na may hurt, you need to forgive, mangyayari po yan dahil si Lord natin. So, I pray na itong simple, pero pinaka-hardest part na gawin, na ano yung part ng forgiveness, ay isang hakbang para yung healing of relationship sa limang aspeto na tinawag natin pinag-usapan ay pwedeng mapangyari. And that is why, as we conclude, yung healing and reconciliation at yung restoration, sa lahat ng limang pinag-usapan natin, pwedeng mangyari yan dahil sa grace ng Lord, hindi sa iyong sarili na nakilos, dahil sa biyaya ng Diyos. Tulad na sinabi doon sa pinasa natin text natin today. So may 5 o 4 na question, if you have time, either sa inyong weekends na pag-meeting sa inyong D-group, either face-to-face or online. Una, ano ang pinakamaging challenging sa iyo? Yung kindness, compassion, or forgiveness? Bakit? So, ibig sabihin, mas mabilis ba? O challenging ba yung kindness and compassion? O lalo na yun sa forgiveness? Bakit yan? Pangalawa, may relationship ka bang kailangan ipag-pray for healing and reconciliation? Baka ito na yung time, kapatid. Dahil ayaw ni Lord na mamuhay ka na may hurt, may baggages sa iyong puso. Gusto kang palayain ni Lord. Pangatlo, ano ang practical step na pwede mong gawin this week kung kinakailangan mong gawa na? Ready ka na, tulad ng tingin natin dun sa closing na Lord. Baka may misis mo ba siya? Mag-meet ba kayo? O mananalangin ka muna at then pag-arap mo, maghingi ka ng apology kung ikaw ang nakasakit. O kung ikaw ang nasaktan, ay sasabihin mo din sa tao ang kakarapin. And last, natanong natin sa biblical discussions, how can our group support you as you pursue reconciliation? Meaning, kung may na-issue mo, halimbawa, hindi mo kaya mag-isang gawin yun. Kailangan mo ng, tawag natin dyan ay third person that will make you be reconciled. At yung gagawin naman siyempre ng third person ay hindi kakampihan kayong dalawa, kundi mo doon sa gitna, magiging bridge lang po siya sa pagre-reconcile sa science. And I pray na magamit po yung mga pamamaraan ito para sa Panginoon. Tayo po yung manalangin.
Hallelujah. Thank you, Lord. As you think all those 5 issues na